Sa main avenue ng sementeryo, may isang malaking puno ng balete na ayon kay Mang Fred, bahay raw ng mga white lady. Meron lumalabas sa mga pag-aating gabi. White lady dyan. Ngunit sa paglipas ng mga taon at sa pagdami ng mga tao sa loob ng sementeryo, nag-iba na rin daw ang mga kinatatakutan dito. Dito sa mga ganyang kapilya, binubusan. Yung mga ganyang kapilya, mga dito yan, pag walang tao, sinasalisan nila. Tinawag ko yung super clan, parang pambisi nila. Minsan, mga lang bagay makita sa pagkakapilya nila. Minsan yan, natutugol, nananakaw pa dito, cellphone. Totoo yun dito sa amin. Ngayon, sir, ano na ang kinakatakutan ninyo? Buhay na siguro. Buhay na buhay ang nakakatakutan dito. Di ako makakita ka dyan, taksakin nilang bigla. Mabuti yung patay, tahimik rin. Taong 1904 nang itayo ang Sementeryo del Norte, o mas kilala natin ngayon na Manila North Cemetery. Isa ito sa pinakamatatandang sementeryo sa bansa. Matatagpuan ito sa pagitan ng Caloocan at ng Maynila. Ito rin ang unang pampublikong sementeryo sa Maynila. Hinalaw ito sa filosofiya na Beautiful City ni Daniel Burnham, kung saan gusto niya na pagsamahin ang kalikasan at yung gusali na itinatayo ng mga Filipino. Ang pamantayan ng panahon ng mga Amerikano ay dapat maging bukas sa iba't ibang lahi, relihiyon at nasyonalidad ang paglilibing sa mga sementeryo, katulad na lamang sa Manila North. Nagsisilbi rin itong himlayan ng ilang kilalang personalidad sa ating kasaysayan. Tulad na lamang ni Julio Nakpil na siyang sumulat ng titik ng ating pambansang awit, ang Lupang Hinirang. Mga presidente gaya ni Manuel Rojas, Ramon Magsaysay at Sergio Osmeña. Narito rin ang isang mausoleo ng mga miyembro ng Katipunan na lumaban sa revolusyon laban sa mga Espanyol. Gaya na lamang ni Pio del Pilar, general ng Katipunan sa Makati at isa sa mga malalapit na opisyal kay Andres Bonifacio. Ang mga sementeryo ay bantayog siya ng ating mayamang kultura pagdating sa paglilibing. So ibig sabihin, kapag nakikita natin yung mga sementeryo natin ngayon, reflection siya na mayaman yung kultura natin at may iba't iba tayong ritual para mabigyan natin ng maginhawang kamatayan ng isang yumao. Ikalawa, repositoryo siya ng iba't ibang kaalaman at sa arkeolohiya, arkitektura at maging sa kasaysayan. Kapansin-pansin din ang mga antigong disenyo ng ilang mausoleo sa lugar. Ang mga ganitong arkitektura, simbolo ng katayuan sa lipunan ng pamilyang nakahimlay rito. Kaya mapapansin natin na karamihan sa mga nicho sa loob ng Cementerio del Norte ay matataas. So ibig sabihin, kapag malaki ang iyong mausoleo, kabilang ka sa mataas na uri ng pamilya. Kapag nasa lupa lang o nado sa pinakamababang lugar, ibig sabihin ay bahagi ka noong mahirap na lipunan natin. Sa paglipas ng panahon, nagbagong muka ang makasaysayang libingan. Ang huling hantungan para sa mga pumanaw, naging kanlungan na rin para sa mga gustong magsimula ng panibagong buhay. Nagsimula yung pagdami ng mga residente rito nung panahon ni Pangulong Marcos, kung saan naniniwala ang mga taga-probinsya na kapag lumipat sila sa Kamaynilaan ay magkakaroon sila ng mas maayos na buhay. Ngunit karamihan sa kanila nagiging pulubi. At yung sementeryo, yung nakita nilang lugar kung saan pwede silang tumira na walang bayad. Maraming mga programa na inilatag na yung lokal na pamahalaan para sa mga nanirahan dito sa Manila North. Pero dahil sa tagal ng panahon na kanilang pananatili dito, karamihan sa kanilang mga trabaho ay malapit na rin sa sementeryo, mas pinipili nilang manatili at manirahan na lamang sa sementeryo.